Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na balik-tanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro M. Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat nating ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya: panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga Parish Organizations. Dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa
Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatlo na linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Puri ng Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama magtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Na good morning ka na ba sa katabi mo? Na sikatlong linggo na po tayo ng Kwaresma. At sa linggo na ito tayo po inaanyayahan ng ating Panginoon to remind ourselves na tayo po'y mga buhay na templo ng Diyos. Buhay na templo na kailangang panatilihin natin itong malinis at aya-aya para sa Panginoon. Sa mga sandali sa buhay natin na hindi natin napanatili ang kalinisan ng templo na ito, sa mga pagkakataon sa buhay natin na sinisira natin ang templo na ito, hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay may bigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa sa aming budhi na sa iyong harap kami lagi mong may bangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Ipinagkaloob ng Diyos ang 10 utos kay Moises upang makilala ng sambayanan na nagmumula ang tunay na pagsamba sa dalisay na pananalig sa Kanya at sa pagmamahal sa kapwa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibighuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati na ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito na walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang kasambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na dulot sa tao ay bagong buhay.
Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay walang utos, wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid sa kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ayon kay San Pablo, higit nating natututunan ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng krus ni Jesus. Isinugo ng Ama ang kanyang anak sa daigdig upang ipaunawa sa atin ang pagmamalasakit at dakilang pag-ibig ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang pinangangaral namin, si Kristong ipinako sa krus, isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay ganun na lamang. Kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Halina't tayo'y magalay kay Jesus na buong mahal ng pananalig na tunay upang mapakinabangan ang dulot niyang bagong tipan. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa,
at mga kalapati at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya na makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Kampana ng simbahan ay nanggigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Okay lang ba kayo? Sabihin niyo po, na-miss lang ni Father siguro yung Pasko. Parang hindi natin ipagdiwang ng ayon sa kagustuhan natin talaga, no? Yung Pasko natin. Pero sabi nga natin, simbahan, kampana ng simbahan, tayo'y mga simbahan, at laging tumatawag sa atin ang simbahan para tayo'y magkasama-sama muli. Kaya pagpatuloy po natin, ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayo lahat ay manalangin ng bendisyon. Kapag nakamta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Yan lang. Merry Christmas po. Nasa Kwaresma na tayo, pasiguro ninyo, very weird naman itong pare na to. No? Kwaresma na tayo, nagpapasko pa. Okay. No? So, weird na kung weird. No? Pero, ang sa atin naman kasi, lagi dapat Pasko. No? Dapat laging bukas ang puso natin sa muling pagdating ng ating Panginoon. At ngayon ng Kwaresma na ito, ay tayo inaanyaya na maging bukas din ang puso natin para sa paghahanda natin sa Kanya namang muling pagkabuhay. No? So, Pasko araw-araw, muling pagkabuhay, dapat araw-araw din natin itong ipinagdidiwang. Sa buhay natin, mga kapatid ko kay Kristo, lagi nating tatandaan na tayo mga Kristiyano ay hindi tayo nabuhay dito sa mundo para sa atin lamang. Kaya lagi nga nating kinakanta yung finale song na yan, ano? Yung walang sino man ang nabubuhay. Pabalik-balik na lang ang kanta na yan, na dapat sana nakatusok na dito sa puso natin. Pero dahil sa tagal na ng kanta na yan, napabalik-balik natin kinakanta, parang baliwala na lang sa atin.
Kaya dapat nating isiping mabuti, habang tayo kumakanta ng kanta na yan, isa puso naman natin. No? Isa puso naman natin. Tayo po ay inaanyayahan ng ating Panginoon sa liturhiyang ito sa araw na ito ng linggo, noong katatlong linggo ng Kwaresma, na pagnilayang mabuti ang buhay natin. Yes, sa ating ebanghelyo po makita natin nung dumating si Kristo doon sa Jerusalem, no? Kita niya ang daming nagbebenta, nagbibili. Bakit ba maraming nagbibili sa araw na yun? Kasi malapit na po yung Passover feast. Yung Passover feast kasi dapat meron silang ihahandog, i-offer doon sa templo. Pero yung pala ay lahat ay para sa mga saserdote. So, para bang sinasabi na inaabuso, no, ng mga may authority doon, yung mga mahihirap. Yung mga sinasabi, pag hindi nyo ginawa to, hindi kayo makakapasok sa langit. No? Pag hindi nyo ginagawa to, ganito, ganyan. So, mga pananakot na kung minsan po, kadalasan po, hindi naman talaga, no, akma-akma doon sa utos ng ating Panginoon. Kaya doon nakita niya ng templo na dapat sana ay lugar ng panalangin, ginawa na lang lugar ng palengke ng mga tao. Kaya doon nagalit si Jesus. No? Pero sa pagkagalit ni Jesus na yun, kita natin sa ating ebanghelyo, tayo siguro habang binabasa ko yung ebanghelyo, sigurado ako, nakafocus yung attention ninyo sa galit ni Jesus, ano? Pero dapat sana nakafocus yung attention natin sa sentro ng ebanghelyo. Ano talaga ang mensahe ng ebanghelyo natin ngayon? Ang mensahe ng ebanghelyo hindi yung galit si Jesus. Ang mensahe ng ebanghelyo natin ngayon ay kung paano ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili na na siya ay ang templo na buhay. Siya ang templo na buhay. So diyan ang twist ng ating ng ating ebanghelyo, no? Na ang templo na sabi niya, ito ay bahay ng aking Ama. Dapat lugar ng panalangin. Tapos sinabi niya na ako ang templo na yan. Ang katawan na to, ang templo na yan. Kaya nga sabi niya, gibain niya at gagawin ko yan sa loob lamang ng 3 araw. At tinutukoy niya dito ang kanyang sarili. Pero ngayon, ang hamon sa atin. Dahil mga kapatid ko kay Kristo, hindi lamang po sabihin natin, yes, si Kristo ang templo na buhay. Dahil tayo din po ay templong buhay. Kaya ako ay templong buhay, ikaw ay templong buhay, si Kristo ang templong buhay. Ngayon si Kristo, lagi po niyang inaanyayahan tayo na buksan ang ating puso para siya makapasok sa ating templong buhay na si Kristo, gustong manatili sa templong buhay na tayo sa puso natin. Ngunit ang problema, mga kapatid ko kay Kristo, si Jesus, hindi problema yon, no? Dahil kahit sabihin pa natin, hindi natin kailangan i-request yan. Hindi na natin kailangan sabihin sa Lord, dito ka naman, no? Dahil He is always willing to be with us, to stay with us. Ang problemang malaki dito ay tayo, dahil hindi tayo handa para tanggapin si Kristo sa puso natin. Ang daming balakid, ang daming hindrances, ang daming obstacles para si Jesus ay manatili sa ating puso. So paano ba natin tatanggalin ang mga balakid na yan? Paano natin tatanggalin ang mga balakid na yan? Dahil lagi natin stay with us, Lord. Manatili ka sa amin. Pero yung puso natin ay punong-puno ng karungisan. Ang ating puso ay napakaraming mga katiwalian, kasinungalingan, mga malisya, kulang ng pagpapatawad, inggit, galit, puot. Ang daming mga maruruming bagay na iniipon natin at tinadala natin dito sa puso natin.
So paano natin tatanggapin si Jesus? Yan ang lagi nating problema. Dahil lagi tayong binibigyan ng pagkakataon na baguhin ang buhay natin, na linisin ang puso natin. Pero lagi nating pinipili na mamuhay ng may kasalanan. Lagi nating pinipili ang kasalanan. Lagi tayong nasa buhay na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. Kaya iyan pa rin, pananatili pa rin sa atin. Paano natin matatanggal itong mga balakid sa buhay natin, sa puso natin, para si Jesus ay pumarito. Paano natin mapapanatili na sana, mapapanatili na ang ating puso ay maging buhay na templo ng Diyos. Ang atin pong unang pagbasa, ay nagbigay po sa atin ng reminder, ang 10 Commandments. Memorize po natin yung 10 Commandments, Alam natin yan. Pero sino ba sa atin ang talagang sumusunod sa 10 Commandments na yan? Ang 10 kautusan ng Diyos. Sino sa atin ang faithful talaga na alam na ang ating 10 kautusan at sinusunod ang ating 10 kautusan? Baka mamaya, religion class lang yan, Maging 100 ka dyan, perfect ka dyan sa isusulat mo, pero perfect kaya para naman sa pamumuhay natin? Yan po ang napakalaking katanungan. At tuwing linggo, yan nga sa ating first reading din, the Sabbath day, we have to keep it holy. Dapat pakabanalin natin lagi ang Sabbath day. Sinasabi natin, linggo, ang araw ng ating Panginoon. Sa araw ng ating Panginoon, hindi naman sinasabi nila natin dapat gawin. Ang sinasabi po sa atin ay dapat nakasentro ang ating atensyon kung paano natin panatilihing marangal sa mata ng Diyos. Kung paano natin pakabanalin ang gawa ng Diyos. Paano natin pakabanalin ang araw na ito. Ang araw na ito ay para gumawa ng kabutihan. So yung mga kapatid kay Kristo, mga balakid sa buhay natin, kayang-kaya nating tanggalin. Ngunit kadalasan po, mas pinipili nating mamuhay sa kasalanan kaysa mamuhay sa kabutihan. Kaysa mamuhay ng marangal ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Pag pumapasok po tayo ng simbahan, dito po sa Delpan, itong simbahan natin to, Our Lady, ano pang ang pangalan ng parokya natin? Our Lady of Peace and Good Voyage. Nasign po ako dito noong 1994 bilang isang deacon, hindi pa ako pare. Nasign po ako dito. At kung naalala po ninyo, kung buhay na kayo ng taon na yan, ang ating pong simbahan ay napakasimple. Napakasimpleng-simple talaga. Kaya nga nung 20, kailan ba ko unang bumalik dito? 2016. Dumaan po ako dito. Pagpasok ko po dito sa simbahan natin, hindi ko na po kilala ang simbahan. Hindi ko na siya kilala. Bagong-bago na yung anyo ng simbahan. Wala akong maalala na may ganito, may ganyan. Lahat po ay nagbago. Ang anyo ng simbahan ay napakaganda. Kaya sabi ko sa sarili ko, wow, sobrang ganda naman ng simbahan na to ngayon. Hindi ko na siya nakilala. Mula sa tinakatayuan ninyo, sa inuupuan ninyo, sa altar hanggang doon, hanggang sa taas. Bagong-bago na po lahat. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Pinaganda mo talaga ang iyong bahay. Pero ang tanong, makikita ba natin pagpasok natin sa simbahan na ito ang mukha ni Kristo? Masasabi ba natin ito ang bahay ng Diyos? Dahil, mga kapatid kay Kristo, hindi lamang po sa anyo ng simbahan na ito, hindi lamang po sa physical setup,
Hindi lamang po sa solemn celebrations na ginagawa natin. Hindi lamang po sa kagandahan ng sermon ng isang pari. Hindi lamang po sa dami o kunti ng tao na nandito. Hindi lamang po sa ganda ng mga musika. Hindi lamang po dyan na mababase natin, na makikita natin ang mukha ni Kristo. Kundi sa ano po? Kung saan po umaalis tayo, lumalabas tayo sa ating mga comfort zone, sa ating komodismo, para po makita at ma-encounter natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng ating tulong. We will be celebrating 50 years bilang simbahan. 50 years. At ang Pilipinas po ay magsiselebrate na ng 500 years of Christianity. Ngayon ang tanong natin, kumusta naman ang ating evangelization? Sa 500 years natin sa Pilipinas, ang Kristyanismo sa Pilipinas, paano na kaya ang pagsamba kay Kristo? Dumadami ba tayo mga Katolikong talagang totoong nagtitiwala sa Diyos? Dito sa Delpan, tanong ko rin ito kahapon, no? Sa population lang natin, kung ilan tayo dito sa Delpan, sa parish natin, no? Sa parokya natin. Ilan lang ang nai-involve sa simbahan? Ilan lang ang nagsisimba? Siguro kung i-measure talaga natin, wala nga sigurong 1% yung talagang involved sa ating simbahan. So yes, magpapasalamat tayo sa Diyos. 50 years na tayo. Pero, nasaan na ang mga tunay na Kristiyano? Saan na ang mga tunay na Katoliko? Do we have reason enough to celebrate this 50 years? See, magkagagastos po tayo. Daming preparasyon. Kailangan maging bongga yung selebrasyon natin. Kailangan magpasalamat tayo sa Diyos. 50 years ba naman? Ano? Pero yun nga ang tanong. No? Yun nga ang tanong. Yan ba ang kagustuhan ng ating Diyos? Gusto ng ating Diyos na lahat po tayo ay parang mga tupa niya. Naiisa lang sana tayo. Pero nasaan na iba nating mga kapatid? Kuminsan nga masasabi natin na natatawa nga ako, kuminsan nakakalungkot din actually. Hindi po nakakatawa, nakakalungkot isipin na ang simbahan po natin ay para na lang pong drive-thru. Alam po niyo yung drive-thru, no? Meron pong pumunta dito, dadaan dyan sa labas, no? Stop sa labas, magkukross, magdadasal lang kunti, tapos alis na. Para sa kanila yun na obligasyon nila. Nagsimba na daw sila, okay na daw yun. So ilang beses po nangyayari sa atin, punta tayo ng simbahan, magsisimba daw, pero anytime, lalabas din po tayo. Para bang punta ka ng restaurant, tapos ano ba ito? Dine in o take out? Kung minsan po, take out. And worse talaga, kung gagawin pa natin drive-thru ang ating simbahan. So we do not have that time. Wala po tayong oras para sa ating simbahan. Yung quality time na para sa ating simbahan. Naalala po ninyo, alam po ninyo yung story ng The Little Prince. Yung The Little Prince, di ba? Mayroong story, mayroong isang matalik na kaibigan niya, yung isang rose, yung flower na rose, no? Bakit talaga sila talagang tunay na magkaibigan? Bakit ba the rose felt really that important para sa isang little prince na ito? Ang sabi nga because of the wasted time that they are together. Yung bang magkasama sila. Sabi nito pa, mga sinayang na oras. Hindi naman talaga sinayang na oras dahil they are together, no? Nag-uusap lagi. So when can we have that wasted time with the Lord? When can we have that quality time with the Lord?
Kailan ba tayo magkakaroon talaga ng oras? Kasi kung minsan sinasabi na din ako, Father, wala na talaga akong time para magsimba. Busy lagi, Father. Laging busy. Bakit noon, nung kailangan mong ating Panginoon, halos araw-araw, nakaluhod ka doon sa simbahan. Ngayon pa, okay na ang buhay mo, busy ka na, wala ka ng time para sa ating Panginoon. At yung ang sinasabi, no, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ganyan po tayo palagi, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya po, kung sabihin man natin, we have na dapat natin panatilihin ang katawan na ito, ang puso na ito, na templong buhay ng ating Panginoon, napakahirap pong gawin dahil po, lagi nating isinasaisip, mas kailangan ako doon. Mas kailangan ko iyon. Hindi ba natin kailangan ang Diyos? Hindi ba natin kailangan ang grasya na galing sa ating Panginoon? Hindi ba natin kailangan na ipakilala din sa ating kapwa ang mukha ni Kristo? Tayo na buhay na templo ng Diyos, tayo na dapat ay makikita ng ibang taong mukha ni Kristo sa mukha natin. Paano natin ipapakilala ng si Kristo sa ating kapwa? Yes, mga kapatid ni Kristo, we have to thank the Lord, we have to celebrate 50 years yung simbahan dito sa Delpan, 500 years bilang Christians, maraming taon, maraming araw, pero wag nating kalilimutan kung ano talaga ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Sa pamumuhay natin bilang Kristiyano, mga kapatid ko kay Kristo, sana itong buhay natin, itong puso natin is the New Jerusalem. Isang bagong Jerusalem na hindi po ginagawang palengke lamang, ngunit ginagawang talagang tahanan ng ating Kristong Panginoon. Bagong Jerusalem sana ang puso natin, na hindi na kailangang ipako si Kristo sa krus. Ngunit siya ay ating mayakap at panatilihing nandito sa puso natin bilang Panginoon natin na natutuwa sa ginagawa nating mabuti para sa ating kapwa. Yes, mga kapatid ko kay Kristo, si Kristo ay ang templong buhay na gustong manatili sa puso ko bilang isang templong buhay, sa puso mo bilang isang templong buhay. Sana manatili po tayong nakaukit sa mukha natin, sa ginagawa natin, sa puso natin, ang mukha ni Kristo. Manatili po tayong gumagawa ng kagustuhan ng Diyos. Para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Gawin po nating karapat-dapat, kaaya-aya sa mata ng Diyos ang ating buhay. Buhay na templo tayong lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inaamin ko, sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa ating pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Magsipo po ang lahat. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, tagling tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako, sa wakas matulad sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain na kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong aming paghahain upang ang mga kasalanan naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagparang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo siya'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming tagapangasiwa at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pingindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat araw at patawarin mo aming sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Siya pong ating Panginoong Hesu Kristo, ang templong buhay. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Be not afraid, I have made you, I have saved you, I have called you, you are mine, you are precious to me, and I love you. Be not afraid, be not afraid. When you pass through waters not reached, I am with you. In the rivers you shall not drown. Walk through the fire and its flames will not consume you, for I am God.
much stray. Still I will seek you and gently take you with me and bring you back. Be not afraid, I have made you, I have saved you, I have called you, you are mine, you are precious to me, and I love you. Be not afraid, be not afraid. I will go before you and level the mountains, give you treasures from out of the dark. Long hidden riches will stream at last from you, for I am God. Be not afraid, I have made you, I have saved you, I have called you, you are mine, you are precious to me, and I love you. Be not afraid, be not afraid, be not afraid. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalo-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo po muna sandali sa ilang paalala. Malapit na po ang pagdiriwang ng ating anniversary week. Nasa labas ng ating simbahan ang tarpaulin para sa iba pang mga detalye. Sa March 16 ay ang fluvial at caracol procession ng imahe ng ating patrona sa ika-6 ng umaga sa Pier 4. Sa March 19, ang banal na misa kasama si Bishop Pabilio. Inaanyayahan ang lahat saan magkakaroon tayo ng kumpisalang bayan. Sa March 17, araw ng Miyerkules, sa ikapito ng gabi, at sa March 18, araw ng Huwebes, sa ikapito ng gabi. Ang mga pari ng Bikariyato at si Bishop Pabilio ay darating po sa ating simbahan upang tumulong sa kumpisalang bayan. Bago lumabas sa ating simbahan, maaaring umakyat po tayong lahat at bisitahin ang ating Pilgrim Center sa itaas ng ating Escala Maria. Sa darating na March 10, araw ng Miyerkules, atin na pong sisimulan ang nobena sa karangalan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria, at ang kanyang kapistahan ay sa darating na March 19, araw ng Biyernes. Ang kanyang kapistahan sa araw na iyon ay pagdiriwang po natin ng 58 Golden Foundation Anniversary. Tayo ngayon ay magkakaroon ng second collection para sa Alay Kapwa. Gagawin po natin ito sa loob ng 6 na linggo ng Kwaresma. Nagsimula po ito noong February 21 at ito ay hanggang sa March 28.
Ang malilikom na koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Ito ay bilang tugon at tulong na rin para sa mga kapatid nating nasa kahirapan. Panoorin po natin ang video katisismo paalala para sa binyag, may sakit at mga yumao, hatid sa atin ng Katekista 21. Narito ang mga ilang paalaala mula sa ating Katekista 21 at ng ating simbahan. Siguraduhin tapos ng mabinyagan bilang Katoliko ang mga tatanggap ng mga sakramento katulad ng sakramento ng kumpisal, sakramento ng komunyon, sakramento ng kumpil, at ng sakramento ng pagpapahid ng banal na langis sa mga may sakit. Para sa ating dagdag kaalaman, ipaalam sa ating opisina ang sino mang may sakit na Katoliko at nagsisimba upang sila ay mabisita ng ating kaparian tuwing araw ng Miyerkules. Ibigay ang pangalan ng may sakit upang maisama sila sa mga intensyon at panalangin sa misa tuwing Biyernes. Iwasan ang mga biglaang schedule, kinakailangan ng paghahanda para dito. Para sa ating panawagan, kapag may mga yumaong binyagang Katoliko, sikaping dalhin siya sa simbahan. Para sa kanyang ulit pagkakataon, kasama ang mga pamilya para sa pagdiriwang ng banal na misa o huling sakripisyo at panalangin para sa mga yumao. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa mga programang ito ng ating simbahan. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin ng Our Lady of Peace and Panalangin ng Our Lady of Peace and Good Voyage tungong 2021. Diyos naming Ama, Ikaw ay lubos naming kinikilala na nag-iisang buka ng lahat ng kaganapan at kaligtasan. Kami ay nananalangin upang taus-pusong magpasalamat sa ipinagkaloob na liwanag at karunungan, alang-alang sa itinatag mong simbahan dito sa Delpan, na isang parokya sa Tondo, Kristiyano at Katoliko. Sa ngalan ng aming bansang Pilipinas, na nagdiriwang ngayon ng 500 na taon ng Kristyanismo, sama-sama naming pangalagaan ng simbahan na ito, kung saan sa liturhiya, kami ay tumatanggap araw-araw ng iyong biyaya at mga banal na sakramento sa loob ng 50 taon. Pagyamanin mo kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ayon sa kalooban mo. Pagbuklurin mo ang mga pamilya namin tungo sa Golden Foundation Anniversary sa 16 ng Marso 2021. Sa tulong at gabay ng mahal naming patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, kasama ang mga banal na sina San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, loobin mong kami naway tumugon araw-araw sa iyong paanyaya at panawagan upang kami rin naman ay maging banal. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, ipanalangin. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na